Kasi umiiyak na ako, hindi ko na alam paano ko susolusyonan yung problema. Sabi ko parang gusto ko na sumuko kasi lagi na lang tayo problema. Sobrang hirap yung pinagdaanan namin. Kasi sa business, hindi ka pwedeng mag-start na nasa taas ka agad, diba? Mag-start ka talaga sa baba. Dadaan ka ng butas ng karayom. I'm Olivia Arias. Me and my husband built this company, which is the Design Fabs Advertising. We're more on printing, tarpaulins, billboards, signage maker as well, like business cards, IDs. Nag-start kami, dalawa lang kami. First to second year, maraming struggles eh. Kasi pag open namin, wala naman agad customer. Even walk-ins, wala kami. Ang ginawa ko lang kasi, nag-telemarketing, contacting our friends, offering our services, gumagawa ng letter of intent, sending to other companies para makilala lang kami. Kasi kapag wala kang capital, hindi mo mapapaikot tapos nagbabayad ka pa ng rent, yung mga utilities, diba? Monthly dues mo. So, hindi naman everyday may project, merong mga nagpapaprint. Kailangan mo talaga ng working capital dyan. Hindi ka pwede yung aasa ka lang sa income. Hindi mo naman pwedeng itigil yung operation dahil lang wala kang pera, diba? So, you have to look for other ways para makasurvive. Normally, kapag kailangan namin bumili ng mga materyales, since yun nga, credit terms yung client, kailangan namin talaga ng mag-request ng fund sa Grameen. Mag-a-apply kami ng loan sa kanya. May mga time kasi na malaki yung project. We need to purchase like the ink and the tarpaulin na 25 ounce. Installation pa, kailangan namin ng heavy equipments para ma-install sa taas yung mga billboards. So malaking fund talaga ang kailangan kapag may mga projects yung client namin na 30 days terms. So, kailangan namin ng backup fund. Yung sa akin, yung type of loan ko, non-collateral. So, hindi ganun kalaki yung nahiram ko. Pero, ang laking tulong. Yung first loan ko, 100,000. Second is 150. And then, third is 300 na. Malaking impact yung business namin nung nag-grow na siya. Yung dati spending namin sobrang tight, hindi namin mabili yung gusto namin. So bago namin ibibili sa gusto namin, ibibili namin sa mga machine. Yun ang priority namin, wala nang iba. Para dumami yung services namin. Ang magiging maluwag ka lang sa pera kapag na-establish na natin to. So ang laking difference nung nag-start pa lang kami and nung naka-establish na kami. In terms of family, nakakatulong na kami. Dati, utang kami dito, utang doon. As in, dami naming nadanasang struggle dito sa business na to bago namin na abot yung objective namin. Yung advice ko lang, kailangan lang nilang habaan yung pasensya nila. Kasi pag nag-business ka, hindi ka yung tipong pag-start mo ngayon, mataas na agad yung sales mo or may income ka na agad. Hindi ganun. Kailangan mo talagang mag-establish. You have to wait for the right time. Lahat ng pagpupuyat talagang gagawin mo dyan para ma-establish mo yung company mo. Of course, kailangan mo mag-depend sa ni Lord. Diba? Lagi mo siyang tawagin, lagi kang manalangin. Yun kasi yung number one weapon namin.